Kung kayo po ay diabetic o ang isang problema dyan ay ang inyong insulin, kaya ang tanong, pwede bang gamitin ang insulin plant? Makatutulong ba ito? O ito na, sagutin natin yan. Ops! Bago mo i-type dyan ng mga salitang, ako, mga doktor, hindi naniniwala sa herbal. Teka muna, huwag ka sa akin magalit, pakinggan mo muna ang sinasabi ng pagsusuri o ng research. Okay? Ito na. Costus igneus ang scientific name ng insulin plant. Sinasabing matagal nang ginagamit sa India ang halamang ito para sa mga diabetic patients. Mayroong mga anecdotes na nagsasabi ang ilang mga pasyente na kapag sila ay kumakain ng dahon ng insulin plant, bumababa daw ang kanilang mga blood sugars. Pero ano nga ba ang sinasabi ng siyensya at research patungkol dito? Dahil interesado po ako dito sa insulin plant na ito, nagsagawa ako ng literature search at sa ngayon, ang pinakamalapit na nakita kong pag-aaral ay ang nailathala sa PubMed sa International Journal of Ayurveda Research kung saan gumamit sila ng powdered leaves ng insulin plant at tinesting ito sa mga daga. Opo, mga daga po. Ikinumpara ang epekto ng dinikdik na dahon ng insulin plant sa epekto ng gamot na glibenclamide sa mga dagang rendered diabetic. Nakita po nila sa kanilang pag-aaral na comparable ang epekto ng insulin plant sa glibenclamide. Ibig sabihin, sa mga daga, yung epekto daw ng insulin plant ay parang kamukha din ng epekto ng glibenclamide sa kanilang blood sugar levels. Bumaba, pareho. So ang tanong, ito ba ay pwedeng gamitin na agad sa tao? Sa ngayon po, hindi pa sapat ang ebidensya na kapag kayo ay nagngata ng insulin plant, bababa na sigurado ang inyong blood sugar. Hindi pa kasi alam kung gaano karaming kinakailangan ninyong makain. Hindi pa rin po natin alam mismo kung ano mismo ang magiging tamang dosage para makapag-produce tayo ng reproducible results. Ibig sabihin, baka yung iba nakaka-experience po ng magandang resulta na bumababa ang kanilang asukal dito. Pero po pwedeng hindi naman po mangyari ito sa ibang taong magta-try nito. Kaya kung papansinin po ninyo, wala po sa 10 DOH-approved herbs ang insulin plant. Again, ito po ay hindi dahil hindi po naniniwala ang mga doktor sa herbal. Ito po ay dahil hindi pa lamang napag-aralan ng lubos sa mga tao ang epekto nito na po pwedeng nakakati sa dalawang bagay. Yung gusto po nating effect na pagpapababa ng blood sugar at yung po pwedeng side effects nito sa tao. Pwede pa nating dagdagan ng pangatlo yan. Papaano kung nakamamatay pala ito? Hindi po natin alam. Again, huwag magalit sa akin, magalit po kayo sa siyensya. Ganun pa man po. Ako mismo, kasama po ako. Hopeful po tayo, syempre, na mayroon po pwede pang gamitin laban sa diabetes. Pero again, kung ako ang tatanungin kung po pwede po ito, use at your own risk. Inumin pa rin po ang mga gamot ay binibigay sa inyo ng inyong mga doktor dahil yan ang tunay na napag-aralang makatutulong po sa inyong mga sakit. Bukod dyan, kinakailangan meron kayong active role sa healthcare, kumain ng tama, sumunod sa dietary plan na ginawa para sa inyo ng inyong mga registered nutritionist dietitians, mag-ehersisyo dahil makatutulong yan sa pagpapababa ng asukal ninyo. Huwag magpa-stress, iwasan ang yosi at alak at syempre matulog din po kayo sa tamang oras at may tama rin sana kalidad. At sana ay may natutunan po kayo ngayon. Again, hindi ko sinasabing against ako sa herbal ha. Ang sinasabi ko lamang po, nag-aantay lamang po tayo ng sapat na pag-aaral na makapagsasabi ng tamang dosage range natin para dito. Share nyo na rin po itong video na ito sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. Follow ka na rin for more. See you ulit next episode. Ingat!